Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang nag-iinit, nagbabaga at napaka-latest na issue ni Ate Erica at ng kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ini-interview pa rin ni Kalingap Val Santos Matubang si Lolo Miguel at tinanong nito kung ano daw ang sinabi ni Kuya Ruel sa kanya. Sinabi naman ni Lolo Miguel na tinanong siya ni Kuya Ruel kung ano ang nangyari. At sinabi naman ni Lolo Miguel na iniwan nga sila ni Ate Erica at hindi na rin sila nakakatanggap ng tulong. Kaya naman nalaman na rin ito ni Kalingap Val at pinuntahan sila sa kanilang bahay. Ikaw na scout mo daw ako, ganyan. At nag-usapan namin. Sabi ko, tiyo mo eh. Anong pinag-usapan niyo ni Ruel tayo? Ayun lang po mga ano, mga tungkol sa kuwan. Natanong lang yung kala Erica kung ano nagagayo. Sinabi ko sa kanila, iniwan kami at ganyan nagkakwarta nga sila. Kaya manaki, hindi naghahangad ng kwarta nila. Oo. Kanila yun. Tama yun. Ako, alam niyo po mga Kalingap, tulad ni tatay, no, di man pira hinahangad nila. Ang gusto nila po ay maging maganda yung relasyon bilang maglulo, apo at saka lulo. Maayos yung relasyon, di man yung dahil sa pera. Kahit walang pera ito, walang problema kay tatay. Sanay man ito sa hirap. Sanay sa hirap ito eh. May okay magsabi na ang habol ay pera. Hindi totoo yan. Yan nga pong pera nga yung nangyari kay Rob. Yung pinag-awayan namin na binigay ni sa vlog ni Rob na naikunta sa ni Jenny. Yun na nga po ang pagsimula namin. Doon na sila nagalit. Ang sabi nila, kaya niya kami Sinabi din ni Lolo Miguel kay Kalingap Val Santos Matubang at sa mga manonood na hindi totoo na pinagbibintangan siya na baka daw tamad talaga siya sapagkat hindi daw siya makapaghanap buhay sa katotohanan lang dahil nasira talaga ang makina ng kanyang bangka. Kaya naman napakagaling talaga ni Kalingap Val Santos Matubang dahil wala siyang pagdadalawang isip na tinulungan muli si Lolo Miguel. Talagang ipapaayos daw ni Kalingap Val galing sa kanyang pera ang bangka na ito nang sa ganon ay makapaghanap buhay na muli si Lolo Miguel at makadagdag ito sa ganda na pamumuhay nila at gastusin sa pang-araw-araw nila dahil wala namang tumutulong sa kanila na mga apo. Amin na niya yan. Ayaw na nga ibigay, ipapagamit nga kay Mrs. Nakuha yung pera, hindi na. Binigay po sa amin, pero masakit ang loob nila. Grabe, no? Alos nga ayaw ibigay at ay gusto naman yung apo niyang makakita. Yung lugod ng nabulag baga. Oo. Sino hindi nagbigay? Ang ibigay sana? Yung pong magkapatid. Okay. Po, nagtampo si Erica, nagpunta niya sa tabing dagat, nag-iiyak. Bakit daw ayaw ibigay yung ayaw kwarta? Ayaw nga pong kung hindi daw siya binablog ni Rob, walang kwarta. Sa din naman yung panganay, kung hindi daw nagkipagkuhan kay Jun hindi din wala din pera. Ngayon, anong habol nyo doon? Yung ano lang, yung papagamot sa mata? O yun lang pong ang galing kay Jun yun? Yun lang, yung 20 mil. Ayaw ibigay nila? Ayaw lang ibigay. Yung magkapatid? Yung po. Bakit daw? Ay sa kanila daw po yun. Kung hindi nga daw po nag-vlog siya ni Rob, ay di wala nga pera. Ayaw nilang gumaling yung lula nila? Ayaw nga po. Kaya sabi ko baga po doon, kung ganyan lang din ang gawa ninyo, di magkanya-kanya na tayo. Ang sama ng ugali, ano? Alam na anakin na. Sabi ni Rob, itong 20 mil. Sinabi pa dito ni Kalingap Val Santos Matubang na ang mga binibigay daw ng Kalingap ay never daw yan binabawi. Dahil once na nagbigay ka sa isang tao ng tulong, ay dapat sigurado ka at wala nang bawian. Dahil umaasa din ng mga tao dito. Hinalimbawa pa nga ni Kalingap Val na paano kung nagbigay ka ng isang ice cream at gusto mong bawiin. Ito daw ay tunaw na, kaya paano pa ito mababawi? Grabe at napakagaling talaga ni Kalingap Val dahil yung mga tinutulungan niya ay talagang umaasenso sa buhay at wala itong halong pambabawi. Dahil ang nais nila ay matulungan ang mga tao nangangailangan at bukal sa kanilang puso ang pagtulong sa bawat tao na kanilang tinutulungan, pinapabahayan at pinibigyan ng mga pagkain at mga gamit. Ang sama ng ugali, ano? Alam na anakin na.
sabi ni Rob, itong 20 mil, pampa-opera ni Lola. O ito namang iba ay di sa inyo, kung sa eskwela. Ganyan. Ayun, marami pang ibang sinabi sila na si Rob. Ay di, yun ang kinukuha ko lang sa kanila, yung may bigay. Nagtarampo ay, sabi ko, bahala kayo. Yung pera pala ay sila may hawak na. Sila po. Ngayon, yung perang 20 mil para sa Pampa-opera po. pampa-opera, ayaw ibigay. Ayaw ibigay. Grabe. Bakit hindi man sa kanila yung pera? Ewan ko po ng bata niya. Pero binigay din. Binigay po, pero masakit. Masama loob. Yan ang pagsimula namin ng tampuhan. Yung tampuhan, ano? Kaya ko naman, magagawa ko, matampi sila sa akin. Oo naman. Yun ang gusto nila, edi. Hihinuyo baga tayo kung iyaw nila. Kaya nga ni. So, kung may mga problema tayo, dito naman. Dito din ay piniliwanag ni Kalingap Val Santos Matubang na naka-off ang monetization sa kanyang YouTube. Kaya para sa mga tao na nagsasabi na pineperahan niya lang daw at para lang sa views, kaya niya ini-interview si Lolo Miguel, ito daw ay hindi totoo. Dahil para kay Kalingap Val, okay lang na mawalan na lang siya ng pera at mga views dahil ang kanyang intensyon talaga ay maipalabas sa kanyang YouTube kung ano talaga ang kondisyon at kung ano mga saloobin ng mga tao na naghihirap na iniwan sila ng kanilang mga apo. Ano yan, uso po yan sa YT. Kahit nga na ikaw ay vlogger, wala ka pa 1,000 subscriber, may ads po agad yan. Ilalagay ng YouTube, gusto kumita si YouTube. Ako, di bali na, kahit wala akong kita sa YouTube, mahalaga po, lalabas yung totoo. Ang katotohanan. Opo, yun ang habol ko eh, lalabas yung totohanan. Kung sino po ang nakialam sa pamilyang ito. Tahimik sila pong namumuhay sa lugar na ito. May pumasok pong grupo para sirain sila. Sa akin. Noon lang po dumating yung mga batang yan, nagkagaligan din mga makasarili. Sino tay? Mga batang yan na apo ko. Ngayon makasarili na sila. Dati hindi mo sila gayaan. Ay di po yan, ay magkakorta nga gayaan na nangyari. Noong sila may nagkapira na maliit na pira, yung may tama lang pira, di man nagbago. Ay di po. Kung po yan. Ngayon lang talaga. Ngayon lang malaki na hawak ang pira, yun ha. Kasi baka may sumusulsul Yun nga po. May sumusulsul. Meron silang kakutsaba na kung ano. Paniliwanag pa ni Lolo Miguel na mayroon talagang kakonsyaba sila Ate Erica at ang kanyang ate na si Sheila May. Kaya naman ganyan daw ang nangyari. May mga tao din kasi na sumusulsol talaga sa dalawa. At may mga tao din na kumakampi kahit alam din nila na mali ang ginagawa ni Ate Erica at ni Ate Sheila May na pagkalimot sa pamilya na talaga nag-aruga, nagpaaral at nagpalaki na sa dalawa. Hindi na nga hangad ni Lolo Miguel ang pera dahil wala na daw siyang paki dito. Ngunit ang ayaw niya lang daw talaga ay yung pagbabaliwala ng mga tao at kawalan nito ng utang na loob sa mga tao na nagpalaki sa kanila dahil hindi nila nilerespeto at nilalapastangan nila ang mga ito sa pamagitan ng pagsasabi ng masasamang salita. Nagbago. Di po. Kung po yan. Ngayon lang talaga. Ngayon lang malaki na hawak ang pira, yun ha. Kasi baka may sumusulsul Yun nga po. May sumusulsul. Meron silang kakutsaba na kung ano. Yun ha. Kaya nagayon sila. Opo. Na ayaw mabulgar na kung naghahati-hati siya kung paano. Kaya nga ni. Laban lang tayo. Ayan naman si Lord handang tumulong sa atin. Basta ako tayo, andito ako sa likod ninyo. Binablog kita para malaman nila ang katotohanan. Pero naka-off yung monetization ko. Kaya kung isipin nyo na, si Kuya Bal, hindi po, ang dami ko pwedeng i-vlog. Pagkatanim, i-vlog ko yan, pwede yun. Pero gusto ko po malaman natin. At siyempre po, una-una po, yung tulong natin sa kanila. Aping-api sila ay. Aping-api talaga sila. Grabe pagka bumanat yung kabila, mayroong yung pangungutya. Walang galang sa'yo, tay. Wala po, walang galang. Walang galang sa'yo. Yung e-lovers, hindi ka ginagalang. Ay di, mga lapastangan lang mga hiwikas. Hanggang dito na lamang muna ang talaga namang nagtitrending, nagbabaga at napakainit na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!